mga netizen nagsabi na mismatch dahil si Jamie po, yung anak nyo, is yellow belter. Tama po. Tapos yung nispar sa kanya, lalaki na black belter. 70 kilos po, sir. 70 kilos. Mas mabigat sa kanya. Ilang yes kilos po yung 50 anak? kilos po. 50 versus 70 kilos. Tapos mas matangkad pa ating lalaki. Oh. Nakita ko doon mukhang naka-proper gear naman sila, no? For the training. Kaya lang, bakit po nagkaroon ng pasa kung sila ay naka-headgear pareho? Ano na pong reason? Ano pong sabi ng mga doktor nung tinakbo niyo po sa ospital? Nung tinakbo po si Jamie sa hospital, ang sinasabi po ng coach sa akin is nadulas po si Jamie. Nadulas. Sino po yung nandoon at that time nung sparring? Merong isang lalaki doon sa parang referee o yun yung coach? Estudyante din po, sir. Pero ano po siya? Coach? Assistant Hindi coach? po. Ano po? Yung assistant coach po na si Coach Jerry po, nanonood lang po siya. Puro mga student po sila. Teka muna. So pati yung gumigit na student din po? Student din po. Wala. Sir. Nandun po yung coach and assistant coach. They were just watching all the while. Yung assistant coach po, yung Edward po, wala po siya doon. Yung head coach po, wala po. Yung assistant coach, estudyante po yon. Yung assistant coach po, hindi po. Coach po siya. Assistant po Okay, pero nanonood po siya. Sinusupervise niya po, Yes po, yung opo. sparring. Meron na pong istorya kung bakit daw po nagkaganon si Jamie. Gusto ko po magagaling sa inyo kasi may sinasabi po kayo sa aming mga researcher. Yes po. Ano po ang reason sa tingin ninyo kung bakit nagkaganon si Jamie at bakit ipinaris po siya sa isang mas mataas ang level? February 26 po, sir. Birthday po ni Jamie. Okay. Diyan po nagdala yung mga kapatid ko ng pagkain. Tapos yung boyfriend niya po, kasama niya po na may dalang bouquet po ng flowers. Okay. Nagtilian po yung teammates ni Jamie nung nakita po yung dala ng kapatid ko at yung boyfriend po. Okay. Nung bata. Mhm. Nung nakita ni coach, parang sumigaw po si coach na chariot. Nagtakbuhan po yung teammates. Saan po nangyari ito? Saan po yung venue? Sa training po Sa training. ng school. Sir. Okay. Naglapitan tapos pinag-punishment po sila. Pinapunishment. Opo. Nag-ano po sila, nag-push up na Naka-squat. ganito po. Yung Push up po. May tawag po si Jamie dun eh. with their fist Opo. as opposed sir. to with their palms, with their hands. Yun po yung punishment. Dahil tumili sila. Yes po. Was it during training? Ano po, during training po. Nung dumating yung boyfriend ni Jamie na may May dalang dalang. rosas, tapos nagtitilian mga Nagtilian teammate po niya. sila. Nagalit tong si Kinilig. coach, so ang naging parusa ay pinapush up sila, Punishment po. Opo. punishment gamit tong fist. Bakit po nagalit si coach? Baka naman po during training na interrupt po yung training nila. Baka Hindi ganun po nangyari. Yun siguro din po. Yun po yung sinasabi na naiinis daw siya. Hindi po pinansin yung dalang pagkain nung kapatid ko. Sabi niya nga po. So ano po yun? The training was ongoing or nag-rest muna sila kasi birthday ni Jamie kaya may dumating na kamag-anak may dalang food plus may dalang Opo, flowers. dapat po kakantahan po. Ganun po yung expected po ng kapatid ko. Nakantahan po si Jamie, may dalang Parang po flowers. Opo, surprise. Pero sa loob po ito ng gym. Yes po. Okay. Hindi po ganun yung nangyari. Ang nangyari po, nagalit si coach, sumigaw, hindi po pinansin yung dalang pagkain, nilapag na lang po ng kapatid ko dun sa may gilid ng table, umalis na po sila. Parang Kasi nagalit kill po. naman to si coach. Yes Birthday po. ng isang estudyante niya, ba't hindi niya pagbigyan na i-celebrate yung birthday? Pwedeng pahintuin muna yung training. Yes, sir. Pwedeng yung hayaan mo na mabigay yung rosas. Yung nagbigay ng rosas kay Jamie, ka-teammate din niya ho. Hindi po, sa ibang school po. Ano po, bali po boyfriend niya po yun. Bakit ho nag-react itong si coach? Ayun nga po, kasi po, sinabihan na rin po ako ng kapatid ko na parang iba na daw po yung treatment ni coach sa anak ko. Ano ibig sabihin po, iba ng treatment ni coach sa anak Katulad daw po ng, for example po, na yung teammates niya pwede pong mag-cellphone. Si Jamie, hindi ka magsa-cellphone kasi nakakausap niya yung boyfriend niya, nagsa-cellphone. So, tumusunod naman po si Jamie. Sinasabi lang po doon sa tita niya, si Angeline po. Tapos, isa pa pong doon, inaaya po siyang magkape. Silang dalawa lang po. Magsimba, magpunta sa SM.
pinipilit po siya. Samahan mo ako. Ilan taon po si Coach? 26 years old, sir. Meron po 26 years old si Coach, 17 yung anak niya. Mga chat po kay Coach. Yan po yung chat po ni Coach sa anak ko. So, niyaya niya po mag-coffee, mamasyal, pumunta sa church, itong anak niyo, at nandito po sa chat. Anong reaksyon po ng anak niyo? Wala po siyang reaction. Niisip niya po, coach ko yun. Kay respect ko po. Sumama naman po siya. Minsan, sumasama daw po siya na, syempre po, coach to eh. Okay. Hindi ko pwedeng hindian. Tapos, yung iba pa pong personal things ni coach, like, meron siyang biodata sa anak ko, nakita ko po. Tapos, yung parang ginagamit niya po sa taekwondo, nandun po sa bahay. Anong damit halimbawa? Ayun po, yung damit niya po nagamit po sa coach. May nakalagay pong coach dito. So, pinapauwi niya kay Jamie? Nasa akin po, nandun po sa bahay. Okay. Nagulat po ako, bakit may ganito? Pinatago mamin ni coach eh. Okay. Wala ho bang relasyon yung anak niya Wala at si po. Coach? Sure Wala po kayo doon? Sure po ako. Okay. Dumating po doon sa punto, pinarusahan po yung mga teammates ni Jamie, mga kasamahan. After that, ano po nangyari sunod? February 27 po, pumasok po si Jamie morning, academics po. 4 o'clock, sinusundo ko po siya, Jamie, tara na, huwag ka na mag-training, birthday mo naman kahapon eh. Magpahinga ka muna. May tryout daw po sila sa Lasal. Okay. Magagalit si coach pag hindi ako nag-tryout. So sabi ko, wala po ako nagawa. Pinag-training. O sige, mag-training ka na lang. Ewan ko po, iba po yung pakiramdam ko that time. Siguro mother instinct po na parang mainit po yung pakiramdam ko na bakit gusto ko pong sunduin siya. 6 o'clock, nag-chat po yung si Coach Jerry po dun sa pangalawang anak ko po. Okay. Ano pong sinabi po? Ang sabi po, nasa ospital kami. May nangyari pong na-aksidente si Jamie. Nandito Ano oras kami po sa to? 6 ospital. o'clock 6 po. ng 6:30 po. ng umaga, Mga ganun. Gabi po. Gabi na. Sir. Opo. 6:30 po, nag-text po si Coach. Pumunta po kami sa Johnny Hospital po. Yung public po doon na Okay. hindi po tinanggap yung anak ko. Nasa labas lang po sila eh. Duguan na po yung anak ko. Ako po nagdala sa anak ko sa hospital na yung sa specialist po. Bukawi specialist. Okay. Hindi po makapagsalita yung anak ko. Tinatanong ko ano po nangyari. So sobrang sakit po, umiiyak lang po siya. Ramdam ko po yung sakit ng anak ko. That time na nakita ko pong bali yung ilong niya, basag yung ano, tumutulo po yung mga dugo sa ilong niya. Na napakasakit po sa isang ina na makita yung anak mo na ganun po ka. Grabe yung nangyari. Na training lang, iniisip ko po, training lang po ito, hindi po tournament to. Nangyayari po, pag nagto-tournament po siya kahit anong injury po, wala po akong nakikita sa kanya. Ano, nakasali na po sa mga tournament, anak Yes nyo? po, international din po. Sumali din po siya sa achiever po si Jamie. Oh, so never pa nangyari ito. Isang Never training po. lang, and yet nagkapasa-pas at basag yung mukha halos. Yes, sir. Kaya sobrang inang-ina po ako na ganun po yung nangyari sa training lang po. Anong meron? Sabi po sa akin ni coach na nadulas po si Jamie. Sabi ko po sa doktor, Dok, hindi po nadulas yung anak ko. Tignan niyo naman po mukha. Basag na basag po yung mukha ng anak ko. Paano pong nadulas? Sino pong maniniwalang nadulas yung anak ko? Na sinasabi po nung coach na yan. Training lang po yun. Tahimik lang po yung doktor, anak, sabihin mo yung totoo. Ano nangyari sa'yo? Sabihin mo sa akin, binugbog ka nila. Ano yung totoo? Hanggang nag-report po ako, sir. Kailangan ko, sabi ko, kailangan kong malaman kung ano po talaga totoong nangyari sa anak ko. Nag-report po ako sa Bukawi Police ng 8:30. Pumunta po ako doon. Sinabi ko po na may foul play po. Hindi po nadulas yung anak ko. Pakiimbestigahan po, sir. Sabi ko po sa PNP Bukawi. Mr. Samson, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Senator. Magandang hapon po, sir. Meron na po kaming mga katanungan. Kailangan po namin ng inyong expertise tungkol dito. Now, nag-sparring po yung yellow belter po itong si Jamie against a black belter. Itong si Antonio, yung ka-sparring. And then,
Ilang pounds po itong lalaki? 70 kilos po 70 yung kilos. lalaki, 50 kilos lang po yung 50 kilos anak yung kong babae po. babae. Meron ho bang nakikita kayong irregularity doon, Mr. Samson? Unang-una, nakikita ko po na hindi pareho ang weight category nung dalawang nagtapat, sir. Tapos isang lalaki, isang babae ang pinagtapat sa training, sa sparring. And then pangatlo, yung sa belt, magkaiba po. Walang mismatch Opo, doon. magkaiba po yung belt nila kung yung isa po sinasabing yellow belt, yung isa naman po sinasabi black belt po yata. So sir, paano ba yung ranking ng mga sa taekwondo? White, tapos yellow, Yellow, okay. Ito na yung si Jamie, Blue. yellow. And then blue, blue, red, red, brown, brown, black. black. Oh, ang layo Opo. ng nilundagan, sir. From yellow, Opo. 1, 2, 3, 4, apat na ranggong minat sa kanya. Opo. Tapos lalaki at babae pa po yung naglalaban, nagsasparring. Okay. Now, sa inyo pong karanasan, kasi binanggit po ni Ma'am Fermida, sumasali na pala ito si Jamie, yung anak niya, sa mga international competition at never daw nabugbog yung mukha at never na nabasag ang mukha. Pero dito, training lamang with all the proper gears, na-hospital pa. Ano po sa tingin nyo, sir, Mr. Samson? Sir, unang-una po sa competition, hindi po hinahayaan niya ng Philippine Taekwondo Association. Kasi sa competition po na organized ng PTA, pinagsasama-sama po yung yellow, yung magkaka-skill level po. Lahat ng babae, lahat ng lalaki, at saka yung magkakatimbang, at saka yung magkaka-skill, at saka yung magkaka-edad. Okay. So I'm sure do sa Open International Tournament na sinalihan ng bata, I'm sure they are categorized in those events. Okay. So hindi po nagkakalaban sa tournament ang isang yellow belt at black belt. Hindi rin nagkakalaban ang babae at ang lalaki sa official tournament ng taekwondo. At syempre, yung timbang dapat, sir, at least halos magkapareho. Opo, magkalapit po. Tama po. Maximum po usually mga 5 to 6 kilos difference lang po. So yung 20 kilos difference, ibang usapan na po yun. Ay, hindi po nangyayari yun, sir, sa competition ng taekwondo. Hindi po talaga nangyayari yun. So nangyari po ito ngayon sa training, sa sparring. So anong takeaway nyo dito, Mr. Samson? Unang-una po, iimbestigahan namin kung sinasadya po yung nangyari doon sa training. Kasi dalawang bagay po yan eh. Maaaring kahit ako po dati ako nagtuturo, kahit ako po black belt coach, minsan nilalabanan ko po rin po at saka tinetraining ko yung mga lower belts para pagalingin sila. Nangyayari po yan during training. Pinagpaparis-pari po. Iba-iba po yung level ng mga bata. But again, this is during training supervised by the coach. It's part of their training program to prepare them siguro sa mga palaro. I think meron po ata silang pinaghahandaan na competition. Kaya nagte-training sila ng ganyan. Pero ang tanong ko, meron namang suot na headgear. Kita dun sa video, itong si Jamie. Opo. Bakit po yung mukha niya nagkapasa-pasa, nagkasugat-sugat? What happened sir, there? May pinasa po sa amin na video Yung particular incident na natumbay yung bata. Opo. Tapos yun daw po yung nag-cause nung injury niya, yung natamaan ata yung ilong. Pero unfortunately po, to be honest, dun sa video po kasi na pinasa sa amin, nakaharang po yung parang nagre-referring estudyante sa kanila. So, the way I remember it, habang nagsisipaan sila, patumba yung babae habang sumisipa ng body kick yung lalaki. Ngayon, hindi nakita sa video kung saan tumama yung body kick. Baka nahagip yung ilong kasi hindi naman nakitang tumama sa headgear So, ibig sabihin, tumba na po yung si Jamie, sumisipa pa rin po itong kay-sparring niya. Opo, nagsasparring po sila Part of their training, makikita sa video na nagsasparring silang dalawa. Pero yung situation po na parang sinasabi nilang doon na injured itong babae, I assume yun po yung paupo siya na pabagsak tapos pasipa yung lalaki. So pero hindi ko po makita sa video kasi nakaharang po yung nagre-referee. Yung video po kasi nasa likod. Nakaharang po sa likod nung nagre-referee. Malamang yun po yung time na siguro tumama sa ilong ng bata
Pero meron po ako nakita rin doon, gusto ko lang i-share, na humampas, nabagok yung ulo ng bata sa floor. Pagbagsak niya, pag-upo niya, tumama yung face niya sa floor. Okay. So I think that is more crucial rather than the kick. Aha. Yung pagka... So, hindi ko po makita doon yung part na sinasabi nilang binugbog. Okay. I'm checking on it. Sabi nila meron daw first round pero we are requesting for that video ng first round. Pero yung second round po kasi nagsisipaan silang dalawa. Okay. Pero totoo pong mas malaki yung lalaki, black belt yung lalaki, nakikita naman sa video. Tapos yung babae po mas maliit at saka nakasuot ng yellow belt. Yung referee, sabi ni ma'am, ay estudyante rin. Yes po. Opo. Estudyante po yun, opo. Di ho ba dapat pag ganito mga sparring, ang referee dapat ay professional na rin kung tutuusin. Dapat kung pwede yung assistant coach o kung di man pwede si coach. Mas maganda yon Sir Rafi, kung tama po kayo. Kung may referee na official, pero normally po kasi sa training, sinisimulate lang nung coach, nung instructor, yung process of sparring. Kaya naglalagay sila doon ng kunwari referee. Pero normally po, pag sparring sessions, during training po sir, Opo. wala pong referee yan. Nandun lang ang coach, yung supervise lang, pero hindi po naglalagay ng referee. Yung training na to, nagsisimulate sila na kunwari merong nagre-referee. Pero di ho ba medyo delikado po yon pag mga bata pag nagkainitan na mahirap na awatin, whereas kung may matanda doon at professional kayang-kayang awatin yung dalawang nag-sparring na medyo out of control na, di po ba? Ang pagkakaalam ko po sir, yung coach nandun naman po during training. Pero he didn't do anything, kitang-kita po sa video hanggang sa matumba po yung bata. So dapat nung nakita sana nung matumba na, dapat pumunta na yung coach, nag-intervene. Naputol na po yung video sir After natumba yung bata, hindi ko na po nakita. Wala na pong video na napadala sa amin after that. Pero yung confession po na yung report po, initial report po ng coach, kasi apparently nagkaroon nata sila ng meeting with the school yesterday to address this issue. He was claiming that the assistant coach was there. Okay. During Sinabi nga po situation. ni Mrs. Salvador, nandun nga po si assistant coach. Ma'am, marami na mga netizen nagre-react na baka may gusto na po itong si coach sa anak ninyo at baka si coach ang nag-utos na ito po yung mga netizen na nagsasabi. Ano pong reaction nyo doon? Totoo po yun. Totoo, ano ibig sabihin po? Meron pong may gusto po yung coach sa anak ko. Na kasi po, nung February 26 po, sinabi na po ni Jamie na nagagalit na po si Mami dun sa ginagawa ni coach sa kanya. Ako po. Ano yung ginagawa sa kanya ni coach? Kasi po, inaaya po siyang kumain sa labas, silang dalawa lang. Okay. Tapos, minsan hinahatak po daw siya sa dorm. Mag-uusap lang po silang dalawa lang. Sabi ko, bakit ganun si coach? Sabi ko, kung ganyan lang, mag-quit ka na lang. Sinabi niya po yan kay coach na nagagalit na po yung pamilya ko, na hinahatid sundo niyo po ako, coach. Ayaw na po nila. Nalaman po nila lahat. Kanina po namin tinatawagan itong si assistant coach saka si coach. Hindi po namin makontak-kontak. In fact, we're having a problem getting their numbers. Mr. Samson, siyempre kasama ko kayo dito sa paggagawa ng investigasyon. Ano po yung mga bagay na inyo pong titingnan at magiging crucial po sa gagawin yung investigasyon at magiging resulta po ng ibibigay nyong desisyon kung ano man, kung meron man kayo ibibigay na sanction, whatever. What is it? Unang-una po sir, titingnan namin kung binugbog, kasi ang claim po talaga pinabugbog ng assistant coach sa estudyante niyang black belt yung bata, yung babae. Pero sir, dun po kasi sa video, to be honest, personally, this is my personal opinion, Opo. hindi ko po nakikitang binubugbog ng black belt ng lalaki yung babae. Opo. Nakikita ko po nagsasparring sila, pero ako po naiintindihan ko po kung gusto niya talagang saktan at bugbugin yung bata Okay. Malayo po masyado yung skill level para Yung kayang-kaya pong gawin talaga ng black belt na yung mabigat. head kick po, sir. Yung mga head kick po nung batang babae. Head yung kick. hini-head kick po yung anak ko. Okay. Opo. Allowed naman po sumipa sa muka. Pero what I mean po sir is kung kunwari po kayo ay black belt at may kalabang kayong lower belt na yellow belt na babae, pag
sinadya nyo pong saktan yung yellow belt na babae at hined kick nyo, matutulog po talaga yan. Maniwala kayo. Masasaktan po talaga yan. We're not blaming here yung kay sparring partner ni Jamie. For me, he's just doing his job. He's just doing what he's supposed to do in that given situation, which inorderan siya na para makipag-spar kay Jamie at wala siyang choice. So wala akong blame dito kay Antonio Joaquin. Opo, sir. On the other hand, ang mabiblame ko rito, yung coach, assistant coach, and other personalities na Opo. pwede naman nila makontrol kung gusto nila, which they did not. Kaya na mismo nagsabi, galing po mismo sa inyo, meron pong mismatch. Dahil kung sa competition to, hindi po pinapayagan yung napakalayo ng diferensya sa timbang, number 1. Number 2, yung sa belt, napakalayo. Tapos number 3, lalaki-babae. Di ba, sir? Tama? Tama po kayo, Sir Rafi. Kaya po tinitignan namin yan kung on the part of the coach, during that training session, that training sparring, kung meron pong negligence yung coach of Exactly. supervising the... So maaari walang kasalanan dito yung bata, itong si Antonio Joaquin. Okay? I'm not going to fault him on this one. Maaari na pag-utusan Opo, na siya. sir. I don't know. We don't know. Pero ang may negligence talaga rito, kayo mismo po nagsabi, yung coach at saka assistant coach. Why did they let this happen? They could have avoided this. Opo, yun po yung Incident. tinitignan namin, Sir Rafi. Yun po. Opo. So ano po magiging sanction dito kay coach, assistant coach kapag nakita niyo po na may negligence at may pananadya talaga rito na saktan at may foul play pong nangyari? Meron po tayong sinusunod na disciplinary action guidelines ng Philippine Taekwondo. Well, unang-una, pwede ho silang masuspend for training and for teaching. Masuspend yung club nila. Ang pinaka-worst po niyan matanggal yung lisensya nila sa pagtuturo. Kung gross negligence po ang nangyari. Okay. Jamie, magandang hapon sa iyo. Senator Rafi po. Okay. Kasama namin yung mami mo dito sa studio sa TV5. Kumusta ka naman? Nagpapagaling pa rin po. Okay. Nakita naman sa video at base naman po sa expert opinion ni Mr. Samson, wala pong pambubugbog nangyari sa iyo doon. Sparring lang talaga yun. Maging ako, wala nga talaga sa video. At sabi ko nga, I cannot fault Mr. Antonio Joaquin, yung sparring mo. However, may mga kapabayaan doon nangyari base sa obserbasyon ni Mr. Samson. Ikaw, ano pong opinion nyo, Jamie? Mas nakakaalam ka, mas alam mo. Ano po sa tingin mo? Sa lahat po ng sparring ko po, ayun po yung kakaiba. Ayun po yung anina po ako. Ayun, yung ka-teammate ko po na si Antonio Joaquin po. Dati na po kami nag-i-sparring pero hindi po ganun po yung ginagawa niya. Parang alalay lang po. Pero doon po sa sparring po namin, iba na po yung, grabe na po yung impact. Tapos di po talaga nangutyut hindi po ako nangutyut sa pader. Di po ako umano yung paa po talaga. Sobrang sakit po. Wala po. Nag-blackout po ako. Nag-blackout ka, ibig sabihin na walang ka na malay. Opo. Okay, binanggit mo kanina, Jamie, dati mo na pala naka-sparring to, teammate mo to si Antonio Joaquin. Kaya lang sa mga sparring partner nyo before, alala lang siya. Pero this time, talagang iba na. Todo na ang niya sa'yo. Opo. Tapos yung coach Ano sa reason kung bakit sa tingin mo? Ba't di na siya nag-aalalay dito? feeling ko po takot po siya kay coach. Kasi lagi po sinasabi po nung coach namin pag di po ako bubugbugin. Tinatakot po kami nung coach po namin. Teka muna. So, inuutosan ni coach, sino inuutosan ni coach na para bugbugin ka? Si Antonio Joaquin po. Narinig mo na sinabihan ni coach si Antonio Joaquin na bugbugin? May times po na may tinatakot po ako na papapilaan po ako pag di po ako lumaban kay Antonio Joaquin po. Papapilahan ka? Opo, kapag po di po ako lumaban sa kanya. Ano yung sabihin ng papapilahan? Papapilaan po ako sa lalaki. Sino nagsabi niyan? Yung coach ko po. Tapos yung sparring ko po na yon, kahit anong instruction po, may una po nag-sparring po sa amin. Yung babae din po sa lalaki. Kaso po, yung babae po, in-instructionan niya po na mag-backleg ka po, ganun, mag-roundhouse ka po. Ako po, nung mga sparring ko po na first round, second round, wala po siyang sinabi sa akin. Tumitingin lang po ako sa kanya. Gusto ko po sabihin na
wala po siyang ginagawang instruction. Ako lang po yung nandoon, sumisipa lang po ko. Wala po ako alam. Wala po akong magawa kundi sumipa na lang din. Kahit sobrang sakit na po. Balik muna tayo ng konti, yung birthday mo, kasi doon daw ata nag-umpisa base sa sinasabi ng mami mo, na doon kayo sa gym, nagpa-practice, dumating yung tita mo, may dalang pagkain, at dumating yung boyfriend mo, may dalang bulaklak, at nagtilian yung mga teammate mo. Ano nangyari doon pagkatapos ng tilian? Bakit agad-agad napikon itong si coach? Pinag-punishment po nila kami. Pinag-punishment na po kami. Kaming lahat po. Meron pa yung ibang team, hindi? Opo, mga katingit ko po. Tapos po, kalagitnaan po ng training, nagtatanong po siya sa akin, sabi niya, may problema ba tayo? Ano ba problema mo sa akin? Tinatanong na, pilit na po kung tinatanong na kung may problema daw po kami, ba't ko daw po siya ini-inbox, di daw po ako nagchat sa kanya. Tapos tumatawag po siya palagi paggabi po. Tapos nagagalit po siya kasi pinipilit na po ako mag-open sa personal na problema ko po. Okay. Tapos po, doon na po ako na pagtapos po ng training, tinawag po niya ako. Alis na po ako, tinawag niya po ako. Tapos po, Birthday niya po yan, sir. Birthday? Opo. Nung time na. Okay, nung tinawag ka, ano nangyari? Pinababa po niya ako sa dorm po. Tapos, di ba po tapos nung training po pala, pero pinababa na po ako sa dorm. Kaming dalawa lang po. Nag-training po yung mga katinis ko po, tapos tinatawag po ako sa dorm po. So, sa iyong palagay, itong si coach ay may gusto sa'yo? May nasabi rin po siya na nagkagusto po siya sa estudyante. Kinukwento po sa kanya. Tapos po, siya daw po, pinapakita po kung ano po yung nangyari doon sa estudyante na yun. Ano po? Kaya natatakot din po ako. Pinakita niya- Binubugbog din po. Okay, so yung dating estudyante na naging karelasyon niya, pinabugbog din niya? Nagkagusto po si Nagkagusto coach. po. Nagkagustuhan silang dalawa? Yung coach po sa kayo estudyante, nagkagusto po si coach sa estudyante. Inopen niya po yun kay Jamie. Ano nangyari doon sa estudyante? Binubugbog rin po. Pinapapilahan daw po sa lalaki. Pinabubugbog. Pinabubugbog. Opo. Ngayon po, Pila-pila college na po binubugbog ng siya. mga lalaki. Opo. College na po siya. Na-confirm po ni Jamie na same pattern po sila. Ginagawa ni coach sa kanya at dun sa... Without mentioning the name of that estudyante na dating niligaw ni coach, Opo. pwede ba namin makuha yung name para pwede natin ma-interview yun later? Opo. Sige po, kami bahala. Huwag niyo muna i-mention. Mr. Samson. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Base po sa mga narinig nyo, ano po yung takeaway nyo ngayon? Imbestigahan po namin, Sir Rafi, kung ano yung katotohanan sa storya ng narinig ko. Pero this is something really personal, no? Kasi right now, ang priority namin is yung allegation na binugbog at pinabugbog. Pero sir, di ba dapat ang coach sa estudyante hindi pwede magkagustuhan? Hindi dapat pwedeng ligawan ni coach sa kanyang estudyante. Doon pa lamang may impropriety doon. Opo, Sir Rafi, You actually, agree? kasi yung baka yung tinutukoy niyang coach is just not really a coach, but a trainer. Jamie, coach mo ba o trainer yon yung nanliligaw sa'yo? Coach ko po. Coach po tawag eh. Coach ang tawag. Ano siya? Anong belt siya? Black na po. Okay. Mr. Samson, black belt na coach. Na Opo, 26 Sir years old. Rafi, ang ibig ko pong sabihin kasi, iba po kasi yung instructor na license, iba po yung trainer or yung tinatawag nilang coach. Okay, Jamie, licensed instructor ba ito? Si 26 years old na coach? Hindi ko po alam. Maybe that's something that you have to investigate, Mr. Samson. Kung siya ho ba talaga ay licensed instructor ninyo sa association ninyo. Opo. Pero, di ba, Opo, Mr. Sir Samson, granting na siya, sabihin na natin halimbawa, siya ay licensed instructor. Pero, hindi dapat siya magkikipagrelasyon sa kanyang mga estudyante. Tama? You agree? Tama po, Sir Rafi. Tama po. Out of etiquette po, hindi po pwede yun. Correct. And base lamang dyan, pwede na siya matanggalan ng lisensya kung tutuusin, kung talagang siya ay licensed sa inyo. Lalo na po kung nag-cause ng problema po yung ganyang sitwasyon, maaari po talaga. Correct. So, that is something that you have to investigate for the meantime, Mr. Samson. Yes, sir. Yes, sir. Gagawin po namin yan, sir. Sige po. So, kasi tinatawagan po namin itong si coach at saka itong si assistant coach. Ayaw pong sagutin kami. Kailan po namin malalaman yung result po ng investigation ninyo, Mr. Samson, sir? Yan po ang focus namin this week,
sir, na matapos kaagad ito. In fact, humihingi po kami ng statement from the instructor kung ano po talaga ang nangyari. At ito pong lumalabas ng mga side stories nga na merong gusto, tapos kaya nainis, pinabugbog. So gusto po namin i-confirm yan kung gaano katotoo. Meron pong hawak ngayon itong si Mother na mga chat na magkukonfirm na talaga itong si Coach may gusto kay babae, sa bata. Opo, sir. Importante po yan, sir, na siguro ipadala sa email sa Philippine Taekwondo Association para masama po yan sa mga materials para pagka nag-imbestiga kami. Okay, At least isa may pa po, tatang last ng question. diretso dito Di ba sa ang football. bawat gym o bawat taekwondo training center, or whatever you call that, dapat po merong licensed instructor. Tama, sir? Tama po yun, sir. So they cannot operate without a licensed instructor. Tama po yun, sir. Jamie, itong si Jerry, itong coach nyo, ito yung sa tingin mo ang licensed instructor nyo, wala ka namang iba pang nakikitang mas nakakataas sa kanya? Wala na po. Estudyante Si ba siya? Edward. Diyan? Hindi. Meron ka pang coach, di ba, si Edward? Meron po. Si Coach Edward po. Itong si Jerry ay estudyante dyan? Hindi po. Outsider siya. Opo. Ayun. Baguhan lang rin po kasi ako sa team. So meron pang Coach Eduardo Mikutan. So Sir Samson, kung ibibigay po namin sa inyo yung mga pangalan ng mga coach na binabanggit po ni Jamie, mache-check nyo po sa inyo pong roster of members na license kung siya ho'y kasama ninyo o hindi. Tama po, Sir Rafi. O sige po, we will submit that to you right away po. Maraming salamat po sa time na binigyan nyo sa amin, Mr. Samson, sir. Thank you. Maraming salamat po, Sir Rafi. Magandang Mabuhay hapon po kayo. So ganun po muna, ma'am. And then mag-imbestiga po si Mr. Samson. And then for the meantime kami sa mga medical expenses, we will help. Thank you. Kumusta naman pong kalagayan niya ngayon as far as medical is concerned? Ngayon po, papaayos ko po yung sa ngipin niya na lang po. Na-dislocate po. Ngipin? Tapos, ngipin po. Okay, ilang ngipin po? Yung dalawa po, umuga po siya eh. Oh, Pero malakas na may tama. trauma po. May trauma daw po, sabi ng dentist. Babalik ko po siya uli para i-x-ray po. Yun Saka po, kailangan sir, po siguro ng mga yung intervention trauma din po. psychologist Opo. sa trauma. Opo, minsan po nagagalit po siya. Galit po siya. Hanggat wala pong hustisya. Kaya yun po yung panawagan ko. Humihingi po ako ng hustisya. Yung katotohanan lang po. Yun lang po, sir. At nasabi niyo po sa aming research, nakakatanggap po kayo ng death threat yung family ninyo? Opo. Kanino po nagagaling yung death threat? Video po sa CCTV po sa bahay namin, sir. Wow! God damn! Napakawalang yan naman itong Ikaw na nga yung nanakit, ikaw pang mananakot. Ito na ba yung coach? Hindi ko po kilala yan. Ako lang po yung hinahanap. Ako lang daw po magre-receive ng letter. Wala pong iba. Na-receive niyo po yung letter? Hindi po niya binigay dun sa tao sa bahay. Ako lang daw po yung magre-receive. Talagang Walang sinicure iba. niya mukha niya, naka-helmet at sobrang Balisa po siya eh. Okay. Gigil na gigil po. At bukod Hindi ko pa dyan, po nakatanggap alam. po kayo ng mga chat, text Wala, message? wala naman. So ito po ay Ito parang lang po. nakikita niyo isang Tapos banta. nag-iikot-ikot daw po, sabi po ng mga kapitbahay namin Nag-iikot-ikot? na may nag-iikot-ikot po nakamotor. Pero hanggang ngayon, nandiyan pa rin ho kayo. Dapat lipat na po Hindi kayo. na po. Sige, Ano good. po, Sige, wala isusecure na po namin kayo. Thank you po, We will make sure na Senator. secure po kayo. Opo. Sige. Okay, Jamie, Ano po? sige, meron kang gusto pang sabihin bago namin pakawalan si mami mo at saka ikaw? Anong gusto mo sabihin kay Coach Jamie? Huwag ka matakot. Sana po marap na po siya. Para po matapos na po yung paghihirap po. Hindi siya po na marami po kami biktima. Hindi lang po ako. Marami ng biktima, sinabi mo? Marami po nagchat-chat po sa amin na biktima rin daw po ni Coach Jay. Anak, tulad ng sinasabi ko araw-araw, mahal na mahal kita. Sa inyo ko ibibigay yung buhay ko. Para sa inyo lahat ito. Para sa hustisya na ginawa sa'yo. Para malaman mo yung katotohanan sa lahat ng nangyari sa'yo. Sana gumaling ka na. Mami, thank you so much. Mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung gagawin ko kung wala kayo. Wala ka. Ikaw lang yung lumapas nun. Sobrang ano na ako. Hindi ko makakalain na magagawa sa akin yun. Wala akong alam.
Senator, nagpapasalamat Opo. po ako sa inyo. Ma'am, Sobrang na-feel ko po yung tumawag po kayo. Narinig ko po yung boses niyo. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Napakarami niyo pong taong natutulungan. Sige po. We'll be behind you 101% po. Sige. Punta ko kayo sa kabilang booth para mag-usapan pa natin yung mga next course of action po natin. Sige, magandang hapon po ma'am. Salamat sa pagpunta. Jamie, pagaling ka. Pagaling ka at we'll be behind your family 101%. Okay? Ingat kayo. Okay na po kayo dyan sa apartment nyo o hanapan namin kayo mas magandang apartment? Doon may security po. Ano ba itong apartment? Condo? Kondo po. Oh, good. May security doon. Opo, napilitan po kami ako mag-apply. Sagot ka na po yun. Ako nang bahala. Pero magkano ba yun sa apartment? 8,000 po. Mura-mura po yan. Baka... Maliit po. Sige pa, ako sagot ko. Hanap po silang 2-bedroom na condo para magkasya sila lahat doon. Kasi yung studio hindi sila magkasya. Sige, lilipat namin kayo ma'am. Sagot ko lahat, pati mga deposit and all. Pati monthly, yung sa 2-bedroom apartment. Okay? Sige, and then yung tulong po tuloy-tuloy, pagpapagamot, and then i-demanda po natin yung si coach, assistant coach. Ma'am, salamat mo sa pagpunta.